Hello mga langga, gusto ko kayong batiin lahat ng maligayang Pasko at manibagong-bagong taon. Sa lahat ng aking mga kaibigan sa YT World, kahit hindi pa naman naging kaibigan, binabati ko kayong lahat ng isang masayang Pasko at masaganang bagong taon. And mga langga, kamusta na kayo dyan sa Pinas? Alam ko sa mga sandaling ito ay busy na, lalo na yung mga mami, kapamimili dyan sa Divisoria, mga busy na. Kasi malapit na ang Pasko, ilang araw na lang. Pinakamasayang Pasko kasi dyan sa atin sa Pilipinas. Diba? Dito nagsiselebrate din kami ng Pasko, pero hindi ganun talaga yung katulad dyan sa atin. Kasi dito unang-una malamig. Hindi kami magpapasko dito sa bahay. Doon kami sa bahay ng isang kaibigan kasi ini-invite nila kami kasi lilipat sila ng Vancouver. Kaya doon kami magpapasko sa kanila. Uuwi din kami ng siguro hanggang 10 o'clock kami ng gabi doon. Kaya doon kami muna magsiselebrate ng Pasko bago uuwi kami dito. Ayan. Masayang Pasko sa ating lahat. Ayan. Ang mga inaanak dyan, ayan, tuwang-tuwa na, Paskong-Pasko na. Yan mga langga, ipapakita ko nga pala sa inyo kung paano ko aalagaan ng aking orchids. Napakaganda ng aking orchids kasi namulaklak na uli siya. Parang isang buwan lang yata sinawala ng bulaklak, tapos ngayon mayroon na uli siyang bulaklak. Ang ganda-ganda niyang tingnan. Papakita ko sa inyo at bibigyan ko kayo ng tip kung paano ako mag-alaga ng aking orchids. Ayan, kukunin lang natin siya para makita ninyo. Ayan, ito yung aking orchids. Ayan. Magwa 1 year na ito sa akin. Ayan. Ayan mga langga. Kung paano ko alagaan at hindi siya nawawalan talaga ng bulaklak. Ito may bago siya uli na sibol na, ayan, bagong sibol siya na, na bulaklak. Ito kasi, ang ating orchids, isang bisis ko lang ito didiligan sa isang linggo. Kailangan isang bisis lang siyang diligan at ang aking dinidilig dito ay hindi tubig. Pero ngayon wala akong yelo, kaya tubig ang dinilig ko kanina. Diniligan ko siya ng kalahating basong tubig. Ang pinandidilig ko dito mga langga ay yelo. 4 na cubes na yelo ang nilalagay ko dito, isang bisis sa isang linggo. Napakaganda mga langga kasi tingnan ninyo. Hindi siya nawawalan halos ng bulaklak. At ngayon ay meron pa uli siyang panibagong sibol. Ayan. At napakatagal na kanyang bulaklak. Pag yelo pala ang ating ididilig, ang tagal niya bago mawala ng bulaklak. Matagal malanta ang kanyang bulaklak. Ayan. Akala ng iba ito ay plastic. Hindi siya plastic. Totoo siyang orchids. Ayan Ayan ang kanyang puno. Ayan. Kailangan din ang ating halaman, kahit hindi orchids, hindi natin siya laging hahawakan, hindi sila dapat laging ginagalaw. Kumbaga, ilagay natin talaga siya sa tamang lugar na hindi lagi nagagalaw. Kasi, parang tao din niya, laging nai-stress din sila. Kaya, kung paano tayo mag-alaga ng ating mga mahal sa buhay, ganun din ang pag-aalaga natin sa ating mga halaman. O, diba? Ayan. Ito ang aking orchid mga langga. Ayan. Papakita ko sa inyo at ang isusunod ko ay ang ating anthurium. Papakita ko din sa inyo ang aking anthurium. Ibabalik lang natin siya para hindi natin siya laging nagagalaw, para hindi naman siya ma-stress. Yan. Ibabalik muna natin ha. Ayan. Dandahan lang. Ayan. Susunod ko ipapakita sa inyo ay ang aking anthurium. Ayan, mag-iisang taon na rin to. Kasabay ng aking orchid yung binigay sa akin ng aking anak. Ako nag-alaga ng mga halaman dito sa bahay. Masipag silang bumili, pero hindi sila masipag mag-alaga. Tuwang-tuwa sila ngayon kasi ang dami kong halaman. Itong aking anthurium, ganun din ang aking pag-aalaga. Parang orchids din siya. Diyan sa atin sa Pinas, kasi may init dyan, dapat hindi siya naka-expose sa araw. Kailangan nakalagay siya sa malilim. Isang bisis mo lang siyang diligan sa isang araw kasi ay sa isang linggo, isang bisis lang siyang diligan sa isang linggo kasi mabilis mabulok ang kanyang ugat. Kaya kailangan ingat tayo sa pagdidilig ng ating anthurium kasi masilan din siyang alagaan. Ayan, hindi siya nawala ng bulaklak,
Ayan, may bulaklak pa rin siya hanggang ngayon. Basta ganun lang ang pag-aalaga mga langga sa ating halaman. Ayan. Mayroon din tayong aloe vera. Ito naman yung ating aloe vera. May kasabihan ngayon na isa daw ang aloe vera sa lucky plant ngayon sa loob ng ating tahanan. Para sa akin talagang napakalaki nitong aloe vera. Kasi alam ninyo, marami kayong paggagamitan nito. Kaya very lucky talaga siya sa loob ng bahay. Kapag may napasok sa inyo, pwedeng panggagamot ninyo ang aloe vera. Napakagaling sa paso nito. Pag napasok kayo, ayan, gagamutin lang ninyo ng aloe vera. Magputo lang kayo ng isang dahon at ihahagod lang ninyo. Ang katas ng aloe vera ay magandang gamot. Talo pa yung mga ointment sa mga gamot sa mga paso. Kaya ayan, sa mga napapaso, hindi paso ha. Sa mga napapaso, ayan. Kasi ilongga si Mami Loves. Ano? Ayan mga langga ang aking aloe vera na napakaganda naman talaga. O, di ba? Ang dami-dami na yan. Sa ulitin, maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Pinakita ko sa inyo kung paano ko alagaan ang aking mga tanim at kung gaano kahalaga ang aloe vera sa ating loob ng bahay. Meron din akong snake plant. Sabi nila, lucky din daw ang snake plant. Meron din akong spider plant. Itong spider plant daw ay isa din sa lucky plant sa ngayong 2024. Pero alam ba ninyo mga langga? Lahat naman lucky, di ba? Basta kumilos tayo. Huwag tayong umasa sa mga sabi-sabi lang. Kumilos din tayo para patunayan din talaga natin na ang lucky ay wala, hindi lang sa mga halaman, kundi tayo ang nagdadala niyan. Ayan mga langga ko, Merry Christmas sa inyong lahat at manigong bagong taon. Mahal ko kayong lahat. I love you, I love you, I love you.